3, 2, 1. Oh my God. Hi guys, kamusta po kayong lahat dyan? By the way, this is Jim. Once again, welcome po ulit sa ating YouTube channel. For today's content guys, samahan niyo ako kasi i-share ko po sa inyo yung nabili natin na helmet, which is Spyder na brand. This is actually pure carbon. This is Spy Corsa helmet, no? So gusto ko rin i-share sa inyo kung ano ba yung mga nagustuhan natin at yung mga bagay na hindi nagustuhan natin after about a month, more than a month na paggamit natin dito sa Spyder, no? So tara, let's go. Alright guys, so umpisa natin sa mga bagay na nagustuhan ko dito kay Spyder Corsa, no? Of course, unang-una nagustuhan ko ito because syempre this is carbon. This is pure carbon as you can see. So this is glossy carbon. Para siyang ano ba to? Parang snake type yung design niya, no? So in terms of weight niya, hindi siya actually ganun ka gaan compare sa ibang mga carbon na helmet na na-try natin, ano. Pero I would say siguro mas makapal itong carbon layers na ginamit nila. That's why medyo mabigat siya, no. So as I can see here dito sa ating helmet, ang weights natin is 1,430 grams plus 50. This is large yung nabili natin, ano. Kasi ito yung perfect fit talaga sa ulo natin sa ganitong brand ng helmet. So, aside sa naka-carbon siya, isa sa pang nagustuhan ko talaga is yung pagiging aggressive look niya, no? So, makikita nyo naman. And even yung spoiler niya talaga nagbibigay siya ng parang napaka aggressive looks niya, and of course yung may pagka-aerodynamic. And gusto ko sa kanya, removable siya. So, it can be replaced just in case na masira ito or something, ano. Ito yung gusto ko kasi yung iba na helmet, parang naka-built-in na kasi yung spoiler nila, no? So, this is one thing na nagustuhan ko sa kanya. And then, of course, itong helmet na ito, guys, ano? So, I don't know kung makikita natin siya sa loob, pero meron na siyang naka-ready na, parang may channel siya dito sa loob. Meron siyang lagayan ng speaker, siguro para dun sa, halimbawa, gusto natin maglagay ng intercom para at least nakakapag-interact tayo sa mga ka-rides natin or something. And at the same time guys, meron din siya sa front, may lagayan din siya dito. Hindi ko lang alam kung makikita kasi madilim siya sa camera. Meron din itong channel dito sa may front na pwedeng lagyan ng microphone para sa ating camera. Ito, so sa unahan, naglagay na rin tayo ng ito actually customized lang ito eh. Marami kasi tayong plastic na ganito kasi ginagamit natin. By the way, sa mga brace na ginagawa natin para sa mga pasyente. So, gumawa na lang tayo. So, ito, in-attach natin ito. Gumamit tayo ng 3M na double-sided tape na actually super strong talaga yung dikit niya. So, yung ginamit natin is kaya niya mag-carry ng siguro about 6 to 8 kilos. So, ito, magaan lang naman yung ating GoPro. So, ayan, ito yung setup niya. And also, isa sa mga nagustuhan ko yung forma niya sa harap, guys. Oh, yung visibility niya, kasi kung mapapansin nyo, medyo malapad siya, no? Compare sa mga typical na other helmet na parang medyo narrow siya. So ito talaga, kitang-kita mo yung surrounding, ano, pagka nagra-ride ka. So para sa akin, kumbaga, dagdag ano na rin yun eh. Yung visibility is dagdag for the safety sa ating mga riders. And of course, yung quality naman ng mga inner neto, okay din naman siya para sa akin, ano. So, itong mga part na to, meron siyang combination ng mga fabric, tapos meron siyang parang mga synthetic leathers. And then by the way guys, meron pa palang isa dito, no. So, papansin nyo ito, meron siyang this is something like, kumbaga parang nakita nyo guys, pwede natin ipasok yung daliri natin. This is both side. Ang purpose naman ito guys is, kumbaga in emergency situation, pwede natin siyang tanggalin agad itong matanggal ka itong pads natin para madali nating matatanggal yung helmet sa isang riders. Overall, okay naman siya. Pero isang downside na napansin ko sa kanya, kapag tumatakbo tayo ng mga 100 kilometers per hour or even pag medyo lagpas na, pansin ko medyo noisy siya sa loob. I don't know. Kumbaga, hindi siya ganun katahimik pagdating sa loob.
it must be somewhere na parang may pinapasukan talaga yung hangin niya na hindi maiwasan. Pero manageable naman siya kasi ako, well, compared to sa dati kong Spider na ginagamit, this is a lot, kumbaga mas mas tahimik naman siya compared to. And then of course, dahil nga carbon siya, so mas magaan siya. So hindi siya ganun ka-tiring, especially pag ang ride natin medyo malayo. Kasi mostly yung iba, yun ang nagiging problema. Talagang mapipil mo yung patig minsan sa leg natin, yung pagod. So ito, this is very reasonable for each weight, kumbaga. So ayan, nakita nyo naman, kapag set up na tayo ng camera dito, ang wala lang talaga sa atin is yung microphone, no? So hopefully makapag-provide tayo dyan soon para makapag-attach tayo dito. By the way guys, may kasama pa pala itong clear visor, which is also good. Kasi hindi lahat ng helmet may mga ganong pre, ano? And then of course, ito nga pala is dual visor din, no? Before I forgot. Ayan guys, oh. Meron siyang ganyan. Usually kapag gabi, tinatanggal ko ito, ginagamit ko yung pre niya na clear kasi medyo nag-aalangan ako dito kasi medyo dark talaga siya. Parang nakasakay sa sasakyan na dark yung tent niya. So maganda lang siyang tingnan, especially during daytime. Ayan. And then of course nga pala, ito yung intake natin, air intake niya siya. Ito lang yung medyo hindi ko nagustuhan kasi sa likod, automatic na siya dito. May parang nilalabasan na siya ng hangin. Yung iba kasi yung helmet, you can actually close it. So ito, always open siya dito sa likod. So yun lang naman, it's not so big deal na rin, kumbaga. So I guess, ayun, then of course dito sa my chin, you can open it, you can close it if you wanted more ventilation. So yun nga lang, pag in-open mo ito, expected medyo nagdadagdag pa siya ng konting noise sa loob. Ayan. So overall, okay na din siya na I would say panalo na rin siya sa kanyang price. And by the way nga pala, itong Spider core size na bili natin for, as I remember, parang 11,000 something. Yan, ganun. So I think this is highly recommended, ano? Depende na lang kung magustuhan nyo yung disenyo niya. Pero para sa akin, okay na okay siya, especially nag-match siya dun sa ating si Kawasaki C650, black. So ayun lang guys, I hope nagustuhan nyo itong ating konting sharing about dito sa ating bagong helmet. And yun lang, ride safe everyone always. I'll see you again in the next one. Peace, bye.